Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ang tambalang RC Carrera at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay Tuesday, April 8, 2025. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO and POW explore legal aid partnership for Filipinos overseas. CFO leads first planning meeting for 2025 Month of Overseas Filipinos. Partnership po ng PLDT Global at CFO kasado na. At tignan, CFO at DepEd isinusulong ang edukasyon ng mga kabataang Pinoy sa Sabah. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas or CFO led by Secretary Dante Klink ang II met with Public Attorney's Office Chief Attorney Presida V. Rueda Acosta to explore collaborations aimed at strengthening legal aid services for Filipinos abroad and their families. During their meeting, Secretary Ang emphasized the growing need for legal support in cases such as human trafficking and family disputes affecting Filipinos abroad. Chief Acosta affirmed POW's readiness to assist with labor, land, and other legal concerns and to connect overseas Filipinos with legal aid partners in their host countries. The discussion ended on a hopeful note, with both parties expressing intent to formalize the partnership through a memorandum of agreement in the near future. In other news, the Commission on Filipinos Overseas, led by CFO Secretary Dante Klink ang II, hosted the first interagency committee meeting
For the 2025 Month of Overseas Filipinos, the committee, composed of various migrant-serving government agencies and civil society organizations, aimed to convene the planned new convergence activities leading to the December celebration. These activities aim to honor the contributions of overseas Filipinos in national development, including remittances, diaspora philanthropy, and knowledge transfer, reaffirming the government's visions of migration as a committee, not a necessity. The committee adopted the recurring theme empowering overseas Filipinos or OFWs towards sustainable reintegration. Balitang partnership po, pumirma ng kasunduan ang PLDT Global at CFO upang mas palakasin ang kampanya laban sa human trafficking. Sa ilalim ng partnership na ito, maaari nang gamitin ng mga Pilipino sa abroad ang Smart Virtual Number or SVN sa tindahan ni Bossing or Tinbo app para makatawag ng libre sa 1343 action line against human trafficking. Ito ang 24/7 hotline sa ilalim ng Interagency Council Against Trafficking or AYACAT. Ang 1343 action line ay bukas para sa mga ulat, reklamo at mga tanong kaugnay sa mga kaso ng human trafficking. Isa itong mahalagang tulay para sa mga Pilipino sa ibang bansa na maaaring naglalagay sa alanganin o panganib. Ayon kay CFO Secretary Dante Clinkang II, ang kasunduang ito ay isang malaking hakbang para makasiguro o masigurong may madali, ligtas at libre silang akses sa tulong at proteksyon anumang oras sa angmang dako ng mundo. Magtungo naman po tayo sa Balitang Saba. Sa pamumuno ni CFO Secretary Dante Clinkang II, nagpulong ang Commission on Filipinos Overseas at ang Department of Education upang talakayin ang mga susunod na hakbang para mapabuti ang edukasyon ng mga batang Pinoy sa Sabah. Tinalakay sa nasabing pagpupulong ang pakikipagtulungan din sa Department of Foreign Affairs upang ma-renew ang Memorandum of Understanding sa sangayan ng edukasyon sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Kasama rin sa mga plano ang pakikipagtulungan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ang pagsasagawa ng kumustahan sa mga volunteer teachers sa Sabah upang mas maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon sa nasabing bansa. Layunin ng CFO at DepEd na tiyakin ang mas mahusay at inklusibong edukasyon para sa mga batang Pilipino sa Sabah bilang bahagi ng kanilang karapatang makapag-aral saan mang panig ng mundo. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw ating pag-uusapan ang isa sa mga programa ng Commission on Filipinos Overseas para sa ating mga kabataang Pilipino sa ibang bansa, ang Youth Leaders in the Diaspora o mas kilala sa tawag na YouLead. Sa ating mga viewers and listeners, maaari po kayong mag-send ng inyong mga katanungan via Facebook. Tayo ay live ngayon sa Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Ayan, so tama yan partner. Bago po tayo magsimula ay iniimbitahan rin po natin ang ating mga kababayan na may katanungan na mag-comment lamang sa aming Facebook Live. Diyan po sa inyong mga screen at babasahin po natin maya-maya lamang. Upang bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol sa YouLead, pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin mula sa Commission on Filipinos Overseas. Let's welcome Miss Marilinda or Mara Santos from the Project Management Division ng CFO. Magandang araw Mara, thank you for your time and welcome to Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat RK and RC for inviting me. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Ako po si Mara Santos mula sa Project Management Division ng Commission on Filipinos Overseas at isa po ako sa mga nangangasiwa ng Youth Leaders in the Diaspora or YouLead program.
program. Wow, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, partner. Mara, para sa ating mga masusugid na viewers and listeners ng ating programa, maaari mo po bang ipaliwanag ano ang Youth Leaders in the Diaspora or YouLead? Ang YouLead po ay isang cultural immersion program kung saan dinadala ng CFO ang ating mga kabataang Filipinos overseas, maaaring doon na sila pinanganak o nag-migrate sila ng maagang edad dito pabalik sa Pilipinas para turuan sila at tulungan sila madiskubre ang kanilang identity bilang mga Filipino. So ang YouLead po, hindi lang po siya pupunta dito para pumunta sa mga magagandang lugar. Meron din po itong component ng leadership. So ang gusto po natin sa ating mga participants sa YouLead ay madiscover nila yung sarili nila bilang Filipinos or part Filipinos at mabigyan linaw kung meron man silang tanong sa mga katauhan nila. Napakagandang opportunity nito para sa ating mga overseas Filipino youth, Mara. Pero may tanong ako, kailan at saan po ba nagsimula ang YouLead? Maaari mo ba kaming ikwentuhan kung ano ang kasaysayan at ang establishment ng YouLead para sa mga kabataang Pinoy sa ibang bansa? Bago po naging YouLead ang YouLead, ito po ay galing sa isang programa din ng CFO na tinatawag na Lakbay Aral. So ever since 1983 po, meron na pong Lakbay Aral. Ito po ay nanggaling sa kagustuhan ng mga migrante abroad, mga OFWs na yung mga anak po nila na kahit na nandun na sila sa ibang bansa ay maging connected pa rin sila sa kanilang heritage bilang mga Filipino. So bukod po doon, gusto din nila na may pagkakakilanlan pa rin sila bilang Filipino kasi alam naman natin ang problema pag dinadala mo ang bata sa ibang bansa, nakakalimutan niya na yung pinanggalingan niya. So ang Lakbay Aral at ang YouLead ay ang tugon ng CFO sa suliraning ito ng ating mga kababayan overseas. Partner, ako man, kung sakasakali na mabibigyan ako ng oportunidad na maging OFWs o manirahan sa ibang bansa, as a parent, di ba, gusto din talaga nating maging connected ang ating mga anak sa Pilipinas o sa kanyang bansang sinilangan. Ngunit Mara, pwede mo bang i-share sa amin ano-ano po yung pangunahing layunin ng YouLead? Meron pong 4 na objective ang YouLead program. Unang-una po ay pakilala ang Filipino culture at identity sa mga batang ito. Ayan. Kasi ang alam po natin, 'di ba, sa ibang bansa, para po maka-acclimate sila or masanay sila sa pamumuhay ng lugar na kung nasaan sila ngayon, kung paano po yung pagpapalaki doon ng mga bata, ganun po yung nakikita nila. Pero hindi po necessary na ganun din yung kinakagis na nilang sitwasyon sa bahay. So para yung disconnect po na yon na bakit ganito sa mga kaibigan ko, sa mga kaklase ko, parang iba naman yung pagpapalaki sa kanila, gusto nating maintindihan nila. So ini-explain sa kanila ang ating cultural norms, ang ating history din, para nakikita din nila kung saan, and customs and as well, para nakikita nila kung saan pinanggagalingan ng parents nila. Isa pa din pong component ng Filipino identity ay actually magbigay ng mga lessons sa kanila ng Filipino language. Kasi ayan po ang mga napansin namin sa mga nakaraang taon ng mga participants ng YouLead. Hindi po sila marunong mag-Filipino. Okay. Or kung nag-Filipino man sila, hindi din nila masyadong nagagrasp kasi wala nang nagsasalita ng Filipino sa paligid nila. So pag pumupunta sila dito sa Pilipinas, para silang turista sa sarili nilang bayan. So the next naman po ay yung maging parte sila ng discussion ng migration and development. So tinitingnan natin ang ating mga YouLead participants as future leaders ng kanilang mga komunidad sa ibang bansa. So gusto nating bigay sa kanila yung opportunity na makita kung ano ba yung sitwasyon dito sa Pilipinas, ano yung advokasya na pwede nilang itulong sa mga komunidad natin dito sa Pilipinas. Tunay nga yan, oo. Mara, maputol lang kita sandali. Makabuluhan talaga yung programang ito para sa ating mga kabataang Pilipino, no, sa ibang bansa. Ano naman ang benepisyo ng pagsali sa YouLead? Kasi doon din tayo papunta. Gusto natin malaman kung ano nga ba ang benefits ng pagsali sa Youth Leaders in the Diaspora program. Ang YouLead po ay hindi lamang po pagpunta dito sa Pilipinas para makalibot sa magagandang lugar natin dito. Binibigyan din po natin ng oportunidad ang ating mga participants na makilala yung sarili nila, makilala kung sino ba talaga ang Pilipinas at ang Pilipino, at ano pa ang role nila na pwedeng gampanan bilang mabuting mamamayan na
kahit nasa ibang bansa ay makakatulong sila sa development natin dito sa Pilipinas. Kasi RK, based dun sa sinabi ni Miss Mara, ang hirap na yung mga Pilipino natin, mga kabataang Pinoy natin, since napunta na sila sa ibang bansa, hindi na sila marunong mag-Filipino o mag-Tagalog kung saan man sila, ano man dialect nila dito sa Pilipinas. So napakahalaga ng ULEAD. Nakakatuwa na natuturuan natin sila kahit basic conversational Filipino lang or Filipino dialect lang. Kasi maganda talaga yung ULEAD. That's really good to hear, Mara. So Mara, may tanong lang po ako. May mga kakilala or may mga popular alumni na ba tayo ng ULEAD na maaaring maging inspirasyon sa ating mga kabataang Pinoy? Marami na po tayong mga alumni ng ULEAD na bumabalik dito sa Pilipinas at nag-organize ng sarili nilang mga youth projects, ng mga volunteer programs. Pero in particular po sa panahon na to, meron tayong dalawa na kandidata ng Miss Universe Philippines 2025. Ay, wow, nice! Na previous ULEAD participants. Ang una po ay si Bella de la Cruz na ngayon ay kalahok sa MUPH 2025 at nire-representa niya po ang Filipino community sa Sydney, Australia. At Lucena City. At isa naman po ay si Carenza de Leon na nire-representa naman po ang bayan ng Camarines Norte. Ang galing, RK. Ang galing. Nako, susubaybayan ng ULEAD yan at ng CFO, syempre galing mismo yan sa atin. So, Produkto good ng luck kay ULEAD. Bella at saka kay Carenza. Nako, papanoorin yan ng buong Commission on Filipinos Overseas. Good luck po sa inyo. Diba? And may the odds be in your favor. Ayan. So, world class talaga ang ULEAD, Mara, kasi nabanggit mo yan, nakakatuwa. Narinig din nga namin na may malaki kayong announcement sa ULEAD this 2025. Maaari mo bang ibahagi sa akin o sa ating viewers and listeners kung ano nga ba tong announcement na ito? Excited po kaming i-share na para sa taong ito, ni-launch po natin ang ULEAD Summer Program 2025. Dati po kasi ang pagkakaroon ng ULEAD ay between CFO at yung mga organizations po abroad. But this time po, inopen po natin to para sa lahat ng kabataang Pilipino abroad, saan man po kayong bansa nakatira. Wow, RK, ang galing. Exciting Tunay to. ngang napaka-exciting. Ako man na, 15 to 30 years old ang pwedeng sumali, di ba? Opo, Pwede pa 15 to 30. tayo, RK. Oo. Ang exciting nito, di ba? Ang exciting ng balitang yan, Mara. So, para sa mga interesadong sumali tulad ko, ano po, or kailan po gaganapin itong ULEAD Summer Program? Ang ULEAD Summer Program po ay nakatakdang ganapin ngayong Hunyo upang bigyan sila ng mas maraming pagkakataon para sa leadership, collaboration at personal growth habang mas pinapalalim ang kanilang koneksyon sa kulturang Filipino. Ayun. Mara, bago tayo magtungo sa aking susunod na tanong, meron ako nakitang question ngayon dito mula kay Trixie Cortez. Anong suporta ang ibinibigay ng CFO sa mga youth-led projects? Kanina kasi nabanggit mo na meron tayong mga proyekto na nabubuo mula dun sa mga alumni ng ULEAD program natin. So, maaari mo ba akong mabigyan ng kaunti lang na background kung ano nga ba yung mga naging proyekto na ng mga alumni natin? Ang mga, in particular po, itong mga alumni natin na sumasali sa Miss Universe Philippines, meron na silang kanya-kanya beforehand. Pero dahil sa participation nila sa ULEAD, mas na-expose sila sa kung ano bang meron talaga dito sa atin. Ano yung mga areas na pwede nilang tulungan, sino yung mga taong pwede nilang makakonect. Ito po yung purpose po talaga ng ULEAD. Makabuo ng isang global network of youth advocates na pwedeng nilang gawin on their own. Hindi naman po necessary na ipadaan pa nila sa CFO. So ito po ay individual-led na po ng mga kanilang mga initiatives at nababalitaan po natin, minsan pinapaalam nila sa atin na I started this funding project for this community, ganun. At yun po, masaya po kami bilang mga tagapangasiwa ng programa kasi na-instill sa kanila kahit na hindi na siya dumaan sa CFO, nakikita mo na may impact sa kanila yung programa. Ito yung tinatawag na micro efforts, macro effect. Ayan, so napakagandang programa ng ULEAD. Na-instill sa kanila yung leadership, personal growth, and collaboration. So, tutuloy na ako dito sa tanong ko sa iyo, Mara. Maraming salamat po kay Trixie Cortez sa panunood. Napakaganda po ng ating program nga, di ba? Nabanggit ko kanina. So, ano po ang aasahang mga activities ng
mga lalahok sa ULEAD 2025 since meron tayong sorpresa nga na nangyari ngayong 2025? Ano ba yung mga aasahan natin dyan, Mara? So, ang ULEAD po ay mangyayari this year ng 3 parte po. Ang una po ay yung pre-activities. Doon po, magkakaroon po tayo ng mga workshops and seminar about Filipino culture, Filipino language, and Filipino identity. Kasi yung iba sa mga interesadong participants ng ULEAD, hindi pa sila nakakauwi ng Pilipinas ever since Okay. So baka ayaw naman nating maku-culture shock sila pag Kasi Tama. very new sila diba? sa Philippines. Very new sila. Or kahit na naririnig nila, iba kasi pag magulang mo yung kausap mo, iba naman pag ibang tao. So gusto natin i-prepare din sila sa kung anong ma-experience nila dito. What to expect nga naman. Yes. And then, yung second part naman po ay yung in-person activities. Ito po, meron po tayong visits to tourist places, Mount Pinatubo Tour, Las Casas. Oh, We do wow. have, Ang ganda. meron din po tayong visit sa mga national museums. Exciting. And then sa Malacanang, and we also prepared na magkaroon sila ng interaction sa ating community members. So from leaders, government leaders, as well as yung ating mga indigent group na sinusuportahan na tinutulungan. Yun po. And then may post-activity po kasi this is a leadership program as well. So gusto nating makita ano ba yung naging epekto sa kanila How ng to programa. assessment. Para alam din natin paano tayo magsisimula uli para dun sa i-push forward yung mga advocacies na nakita nila na pwede kong tulungan ng Pilipinas dito sa mga bagay na ito. Okay. Ang ganda ng 3-part workshop or 3-part program ng ULEAD. So, Mara, sigurado kami na marami sa ating mga viewers and listeners ngayon ang naging interesado sa ULEAD. Paano po sila or kami makakasali? Sa lahat po ng interesadong sumali sa ULEAD Summer Program 2025, maaari po kayong visit sa aming Facebook page, CFO ULEAD, o sa page po mismo ng CFO sa Facebook po. Pwede din po kayo mag-send ng email sa amin sa ULEAD, YOULEAD, at cfo.gov.ph para po sa inyong mga katanungan at para po makausap namin kayo para ma-address po kung ano pa man pong mga concern niyo. Maraming salamat, Mara. Meron bang babayaran dito? Alam ko may kaunti lang naman yung babayaran natin dito Pero magkano po ang ating babayaran na program fee para sa mga gustong lumahok sa programa? And kung ano ba yung mismong amount na ini-expect dapat nila na bayaran? Para po sa ating mga kabataan abroad na nais sumali sa CFO ULEAD Summer Program 2025, meron po tayong participation fee na $850 or 50,000 pesos para po mag-account kung magpapalit man po ang palitan ng dolyar sa peso. Pero lahat po dito ay kasama na ang inyong accommodations, entrances sa mga activities, pati po yung mga tours, kasama na po, pagkain po, kasama na po. Ang hindi na lang, and other participation fees po sa activities natin. Ang hindi na lang po kasama dito, ang hindi po natin kayang i-cover dun sa 50,000, ay yung airfare po papunta at palabas ng Pilipinas. So, exclusive po of your airfare going to the Philippines and back home, 50,000 pesos po or 850 USD po. Ayun. So Mara, bago tayo magtapos ng ating programa, may natanggap na tayong mga katanungan via Facebook Live dito sa ating Ang daming comment section. nanonood ngayon. Medyo maraming nanonood. 34,000 viewers. So, basahin lang natin ang unang tanong mula kay Jairos Madlang Bayan. Good AM po. Ask ko lang po if ULEAD program also send local Filipinos abroad so that they can also immerse themselves with the diasporic culture. Thanks po. Hence its name, no? Ang gusto po muna nating unahin sa programang ito ay yung mga kabataan abroad, Filipino kabataan abroad. Maganda pong inisyatibo yan, pero ang gusto po kasi ang ating pong mandato sa CFO ay maging yung mga parte po ng diaspora ay maging connected pa rin sa Pilipinas. So, unfortunately po, para ngayon, ang ULEAD po ay para lamang po sa mga overseas Filipino kabataan na gustong madiskubre ang kanilang pagka-Pilipino. So, pabalik lang po muna tayo dito sa Pilipinas. Pero we'll take that into account. Pwede din tayong gumawa ng isa pang programa, Mara, na instead of itong mga Pilipino na bumabalik dito sa Pilipinas, which is our objective, pwede din tayong gumawa ng program na para baliktad naman, di ba? Para exchange, di ba? Talaga, yes. So, Mara, may isa pa pong katanungan galing sa ating tagapanood at tagapakinig sa Quezon City
linya si Mr. Alvin Antonio Cabuco. Ang kanyang katanungan ay, how can the ULEAD program further strengthen the Philippines' cultural and people-to-people diplomacy? Nakikita ko pa dalawang punto. Una po, dahil kilala na nila, pag sumali sila dito sa ULEAD, kahit papano makilala nila yung sarili nila bilang Pilipino. At anong ba yung pwede nila maging kontribusyon? Pag kilala mo na kasi yung sarili mo, pwede mo na ding i-advocate yung mga tao mo, di ba? Yung ikaw at saka yung komunidad mo. So, maging cultural ambassadors. Soft power natin to bilang mga Pilipino, no, makaka-influence tayo pag sinabi lang maganda ba sa Pilipinas, sa mga or is the Philippines any good, are the people warm? Personal na na experiences na yung pwedeng i-share ng ating mga ULEAD participants, tipo ba. At pangalawa naman po, katulad ng sinabi ko kanina, is to build a network. Ito po yung goal talaga is makakilala sila. Kaya din po inopen natin ang ULEAD 2025 para sa lahat ng kabataang Pilipino saan man silang panig ng mundo. Para mas makabuo sila ng mas malaking network. At yung pag-exchange nila ng ideas, yung pag-share nila ng mga advokasya ng isa't isa, baka ito ay makatulong para sa development efforts pabalik dito sa Pilipinas. So, yun po ang nakikita kong magandang epekto ng ULEAD when it comes to Partner? people-to-people diplomacy. Oo, partner, huling dalawang katanungan na lang. Meron pa actually ang daming questions ngayon sa Facebook. So huli na sa akin, nakatanungan Mara. Galing ito sa ating taga-subaybay na si Luis Cando. Galing daw siya ng Los Baños, Laguna. So ang tanong niya ay, in what ways has the ULEAD program empowered the gender diverse youth participants in the Filipino diaspora? So, iba po ang kultura ng ibang bansa sa atin when it comes to gender, di ba? Pero ang ginagawa po namin when we design a program for ULEAD, gusto namin makikita nila yung mga gender issues pa rin dito sa Pilipinas. So, kaya po ang mga program natin, ang tinitailor fit natin ang programa natin na meron talagang gender and development seminar na kaakibat yung mga programa. And then, meron din pong visits to community partners. Usually po ito ay mga miyembro ng ating vulnerable sector. Hindi ito para pakita or para kaawaan nila, hindi. Para makita nila na nasa posisyon sila na pwede silang tumulong. At ano yung pwede nilang maitulong. Hindi natin sila dinidiktahan, makikita nila yun. Kasi interaction to, hinahayaan natin. Wala tong script or walang anything. Sila mismo makaka-discover at makaka-decipher kung ano man yung magandang pwede nilang maitulong dito sa vulnerable sectors na ito. Ang galing. Mara, as much as we want to answer all the questions posted sa Facebook, masyado ng kaunti ang ating oras. Ngunit, Mara, just in case na gusto nating sagutin ang ating mga questions na to, pwede nilang isend yun sa ulead.cfo.gov.ph para ma-address natin ang kanilang concern. Ngunit sa ating huling katanungan, Mara, mula kay Manolo Tibe ng Taguig, there have been different versions of ULEAD over the years, with Filipino youth joining in from the US, Europe, Australia, and South Korea. Can you tell us what sets them apart as well as their similarities despite coming from different countries? In particular po yung differences nila. Sa US po kasi, usually yung mga sumasali na from US, nakakauwi sila every now and then sa Pilipinas. Pero ang laging hindi nila masyadong maintindihan paano sila makakapag-connect sa mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas. Kasi iba yung kinalakihan nilang mundo. Sa Europe naman, very aware sila sa mga social problems, ganyan. Pero at the same time, doon naman, hindi nila alam kung paano naman nila i-advocate ang pagiging Pilipino nila sa Europa. Sa Australia naman, madalas din silang umuwi dito sa Pilipinas, pero malaki ang Filipino community sa Australia. Ang concern naman nila is paano sila makakatulong pabalik ng Pilipinas. At ang South Korea naman po, ang difference sila, medyo ito challenging kasi hindi din sila pa masyadong maalam. Most ng sumali na South Koreans hindi pa masyadong
masyadong maalam din mag-English at the same time. So, yung Filipino language talaga, nag-enjoy sila doon sa session na yun. Marami silang natutunan. At higit sa lahat, naiintindihan nila kung bakit ganun yung pagpapalaki sa kanila ng mga magulang. Ayun. So maraming salamat po Miss Marie Linda Santos o Mara Santos sa inyong oras at sa napaka-inspirasyong talakayan sa ating mga masusugid na manonood at tagapakinig. Kung nais ninyong malaman pa ang tungkol sa ULEAD, bisitahin nyo lamang ang opisyal na website at Facebook page ng CFO para sa detalye. Huwag kalimutang ibahagi ito sa inyong pamilya at kaibigan. Again, sa ating mga kabataang Pilipino saan mang panig ng mundo, huwag ninyong kalimutan na sa inyong puso at diwa kayo ay bahagi ng mayaman at makulay na lahing Pilipino. Ang inyong dugo ay dumadaloy mula sa kasaysayan ng kagitingan, kultura, ng kabutihang loob at diwang palaban ng ating mga ninuno. Maraming salamat din po sa mga ating taga-subaybay na sila Manny Tibbs, Alan Ducusin at Alvin Antonio, Jairus Madlangbayan at Ivan Garcia. Maraming salamat sa pagtutok dito sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. So tandaan, ang ating programang ULEAD ay hindi lamang isang programa, isa itong paglalakbay, pabalik sa inyong ugat, isang pagkakataong kilalanin muli ang sarili, yakapin ang inyong pinagmulan at maging tulay ng pagkakaintindihan sa pagitan ng inyong bansang kinalakhan at ng Pilipinas na patuloy na umaasang muli kayong makakabalik sa bansang inyong isinalangan. Muli, hinihikayat namin kayo na maging bahagi ng programang ito dahil ang kaalaman at koneksyong makukuha ninyo rito ay hindi lang para sa inyong sarili, kundi para rin sa ating bayan. Muli nating yakapin ang ating lahi at ipagmalaki ang ating pagiging Pilipino. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ang isang araw ng pagsasahim-papawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon, at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan kababayan, basta't balita at serbisyong publiko, CFO kasama mo saan man sa mundo. hanggang sa muli ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.